kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga na paraan sina Jesus Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roon, tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga Pariseo, naparatangan si Jesus. Nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang mga nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang mga kamay at ito'y gumaling. Nang nangingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga Pariseo at pinag-usapan nila kung paano o ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang mga Pariseo at eskriba, mga kapatid, ay mga sekta po, reliyosong sekta noong panahon ni Jesus. Tinatawag po sila ni Jesus na mga hipokrito o mapagbalat kayo dahil sa napaka-stricto po sila sa pagpapatupad ng mga batas. Subalit, hindi rin naman nila ginagawa ang kanilang ipinangangaral. Higit sa lahat po, ang kanilang kabanalan ay pakitang tao lamang po para manatili ang kanilang reputasyon at panatilihin ang iba pang makasariling hangarin. Si Jesus, mga kapatid, ay nakipamayan sa atin upang ipangaral ang salita ng Diyos at sa gayon ay manampalataya ang sangkatauhan at mapalapit sa Ama at makasumpong ng kaligtasan. Hindi katulad ng mga eskriba at Pariseo na isulong lamang ang makasariling hangarin. Kaya naman, sabi sa Ebanghelyo ni Mateo, namamangha kay Jesus ang mga tao na nakaririnig sa Kanya sapagkat siya'y nagtuturo ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga Pariseo. Dahil dito sa pangangaral ni Jesus at katulad ng kanyang ginawa ngayon ng pagpapagaling, ay unti-unti pong dumarami ang mga naniniwala sa Kanya at sumusunod, at unti-unti rin naman po nababawasan ang mga humahanga at naniniwala sa mga Pariseo. Kaya para
hindi gumuho ang kanilang mundo upang may pagpatuloy ang kanilang estado sa pamayanan bilang iginagalang at pinagpupugayan ng mga espiritual na leader, ay kinakailangan gumawa sila ng paraan na si Jesus ay hindi patuloy na mamayagpag ang pangalan. Hindi patuloy na dumami ang tagasunod ni Jesus. At hindi maipagpatuloy ni Jesus ang kanyang pangangaral na iba sa kanilang pangangaral. May katotohanan at may kinalaman sa totoong buhay ng mga tao. Dito natin makikita, mga kapatid, na dahil sa sariling hangarin, nais nilang hanapan ng maiaakusa si Jesus. Nais hanapan ng butas. O kaya kung titingnan natin, nais nilang mawala sa kanilang buhay si Jesus. At ito nga po yung nangyari, ano po? Dahan-dahang pinarami nila ang kanilang maiaakusa, mga gawa-gawa nilang akusasyon kay Jesus, at ito nga'y nagdala sa kamatayan ni Jesus dahil sa sarili at makamundong hangarin. Medyo may pagkakahawig sa ating konkretong buhay, tunay na buhay sa kasalukuyan, mga kapatid. Ano po? Kung titingnan natin ang mga masasamang loob, kapag sinimulang punahin ng mga nagtataguyod ng batas, ito pa yung mga masasamang loob ang maghahanap ng paraan upang kitilin ang buhay ng mga nagtataguyod at nagpapairal ng batas sapagkat hadlang sa kanilang mga makamundo at makasariling hangarin. Pero hindi man tayo masasamang loob, mas maganda rin naman po na silipin natin ang ating mga ginagawa at iniisip araw-araw, lalo't higit mga plano sa buhay. Meron ba tayong mga gagawain o plano sa buhay na hinahadlangan ng mga taong malalapit sa atin? At kung may humahadlang, siguro panahon na para muli nating sulyapan, kilatisin, at suriin ang ating mga plano at ginagawa sa buhay kung bakit may humahadlang. Baka rin naman, katulad ng mga Pariseyo, ang ating mga plano, ang ating mga ginagawa, ay baka rin naman para lang sa ating sariling, pansarili at makamundong hangarin. At kung ito namay katulad ni Jesus na naaayon sa kalooban ng Diyos, kahit rin naman may humadlang, tingnan natin sa bandang sa kabilang banda, si Jesus may humahadlang din naman sa kanya. Pero alam niya na ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga hangarin ay para po at ayon po sa kalooban ng Ama, kaya kahit may humahadlang, pinagpatuloy po ni Jesus ang magandang gawain. Balikan po natin ang mga Pariseyo. Dahil sa kanilang hangarin, protektahan ang kanilang reputasyon na dahan-dahang gumuguho, nalalaman ang kanilang pagiging mapagbalat kayo, sila po ay maghahanap ng maibibentang kay Jesus. Kaya dito sa ating ebanghelyo, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga at upang makahanap ng imaiaakusa sa kanya. Bakit po kapag si Jesus nagpagaling sa araw ng pamamahinga, ang kaso na ipabibintang sa kanya ay siya ay lumabag sa batas ng pamamahinga na nagsasabi, ipangilin ang araw ng pamamahinga. Subalit,
Ayan, maganda ito. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Maraming beses ito mga kapatid, sa 4 na ebanghelyo, maraming beses natin ito maririnig. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Para sa akin, sa aking personal na pananaw, ay napakaganda sapagkat ito'y nagpapakita ng pagiging Diyos talaga ni Kristo. Sino bang nakatatarok ng laman ng puso at isipan ng tao, kundi Diyos? Kaya, ito nagpapakita, si Jesus talaga ay Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Nakatulad sa atin, ano man natin mga balakin, mga mithiin sa buhay, alam ni Jesus ang ating mga iniisip. Katulad ngayon, kayo'y nandiyan, ano po? Alam ni Jesus kung kayo nga ba'y tunay na nagsisimba o nasa loob lamang ng simbahan at kunyari nagsisimba. Kaya alam ni Jesus ang iniisip ng mga Pariseyo at Saduseyo. Kaya tinanong ni Jesus upang imulat ang kanilang mga mata. Alin ba ang naaayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Walang naisagot po ang mga Pariseo at Saduseyo. Sapagkat alam din nila na mas dakila, mas dakila ang magpagaling sa araw ng pamamahinga kaysa hayaan ang sangnilalang na may iniindang karamdaman at hindi namumuhay ng marangal. Kaya naghanap uli sila ng iba pang pagkakataon upang maghanap muli na maya-akusa kay Jesus. Mga kapatid, kung tayo man ay inuusig, katulad ni Kristo sa ating ebanghelyo, binabato ng maling paratang dahil sa tayo'y gumagawa ng mabuti para sa Diyos at kapwa, huwag po tayong sumuko. Bahagi po ito ng pagiging tagasunod ni Kristo. Bahagi ito. Sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 23, sinasabi po ni Jesus, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kaya, hindi po madali ang manindigan sa panig ng Diyos, sa panig ni Kristo. Hindi po madali ang ipagpatuloy ang magandang gawain sapagkat meron talagang pupukol at tutuligsa at hadlang po sa atin. Subalit bahagi po ito ng tunay na pagiging tagasunod ni Kristo kapag kasigurado tayo ng ating hangarin, ang ating balakin, ang ating gawain ay ito po'y naaayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ito'y para sa kapakanan ng kapwa natin. Ipagpatuloy natin, balikatin at suungin anumang kahirapan sapagkat nasa panig natin ang Diyos. Anumang uri ng kahirapan, mga kapatid, gawin nating ambag sa kahirapan ni Kristo bilang tunay na pagsunod sa kanyang yapak.